Yung gabi, tayo po ay live. Bumabati po ako mula sa studio ng Pag-aralan Natin Ministry. Kasama natin si Brother Gomer mula po naman sa kanyang tahanan dyan sa Fairview. At ating siyang bigyan ng pagkakataon para bumati sa atin. Brother Gomer, magandang gabi sa iyo. Mga taga-subaybay, isang mapagpalang gabi rin ang ating pinapaabot na pagbati sa inyong lahat. At tayo po ngayon ay muling maglilingkod. Samahan na kami ni Brother Johnson sa ating pong live program. Brother Johnson. Brother Gomer, mga kapatid at mga kaibigan, mga ginigalang mga taga-subaybay, alam po, karamihan po sa mga nakatutok ngayon ay mga Seventh-day Adventist. Yung pong nakikita ho nyong titulo sa ating pag-aaral ngayon ay may kinalaman po sa pinaniniwalaan ng Seventh-day Adventist tungkol po sa experience of salvation or may kinalaman sa kaligtasan. Sa ating kapanahonan po mga kapatid ay minsan ko nang natalakay po sa programang ito na sa pasimula ng Adventism ay marami po ang mga umalis sa pananampalatayang ito at may mga dahilan kung bakit sila umalis. At yung pong tinatawag po nating mga sanga, mga breakaway, yung mga offshoots ay dala pa rin po naman nila yung pangalang Seventh-day Adventist. Ano? So, magkakaroon po ng kalituhan ngayon kung sino ho ba talaga yung totoong Seventh-day Adventist dahil nga ang dami pong mga individual na grupo, meron din po mga wala namang grupo na individual preacher o sabihin na natin na nag-aaral lang kanilang sarili na nagpapakilalang Seventh-day Adventists. So, hindi naman natin sila pwedeng pagbawalan kasi choice nila at kagustuhan po nila iyon. Ganon pa man, ay meron tayong paraan kung paano po natin malalaman ang nasa mainstream. Ibig sabihin yung pong sinusuhayan or sinasang-ayunan ng pamunuan ng Seventh-day Adventist. Magtatapik po kami ngayon, hindi po ito review sa nakaraang sharing, kundi ito po ay pagbibigay ng impormasyon sa ating bilang mga Seventh-day Adventist kung ano po yung dapat nating paniwala tungkol sa kaligtasan. Ibig sabihin po ay hindi po hiwalay po itong topic namin kung sino yung nagwagi doon sa nakaraang pag-uusap sa pagitan ni Pastor Ryan Martinez at ni Brother Leonard Sinke. Hindi po kami mag-aano po doon. Hindi po tungkol doon ang aming dahilan, kundi ang amin lamang po ay magbigay ng view sa ating mga taga-subaybay kung ano po ang dapat po natin maging saligan o pundasyon, batayan sa ating paniniwala para masabi po na tayo nga ang nagdadala ng tunay na pinanghahawakang aral ng Seventh-day Adventist. So, makikita po ninyo na meron tayong pangunahin na mga aklat bilang batayan sa ating pinanghahawakang fundamentals, yung ating po mga pangunahin mga aral at katuruan. Nandyan po yung 28 fundamental beliefs ng Seventh Adventist. Dati ho ay 27, ngayon ay 28. Tapos yung Handbook of Seventh-day Adventist Theology, nagkukuhanan po natin ng mga impormasyon o pagtuturo para masabi po na yung ating pong mga presentation ay talagang nasa mainstream ng Seventh-day Adventist. So, pagdating naman sa ito pong Biblical Research Institute, ito po ay
website. Ito po yung website na nandyan po yung mga Adventist scholar. Marami po ang mga bumubuo sa mga articles na mababasa po or available dyan sa website na yan. Ito po yung Biblical Research Institute. So, meron din po tayong mga iba pang mga website, mga kapatid, na magaganda rin po ang nilalaman, katulad po noong JATS, Journal for Adventist Pastor Society, ay back up na lamang po iyon, mga kapatid. Ganon din po yung mga sulat ni Ellen White, pagka ginagamit po natin bilang suporta doon sa doktrina po natin, ay mas maganda na isinasangguni natin sa Ellen White State, kasi mayroon pa pong mga gumagamit ng sulat ni Ellen White pero iba yung interpretation, iba po yung conclusion. Kaya ako, pagka nagre-research po ako, ay tinatanong ko muna, tinahanap ko sa Ellen G. White State, at yung pong kanilang mga position ay mas pinipili ko na yun po ang ating yakapin, mga kapatid. Hindi po basta-basta na lang na mangunguha tayo tapos may sarili po tayong interpretation. Dahil si Mrs. White po mismo ang nagsabi na ang kanyang sulat ay iingatan sa kanyang opisina. At ito pong church nito na pinangangawanahan po ng General Conference. So, baka sabihin ng iba na hindi po pala kayo sa Bible nagbabatay kasi yung pinakita ho natin ng mga aklat at website ay hindi naman Biblia. Yun po, mga kapatid, ay para lamang sa kaalaman ng mga Seventh Adventist. Pero yung po kasing ating fundamental beliefs bilang mga Seventh Adventist ay biblical base po yon. So, ang ibig po lamang natin sabihin ay yung pong mga aklat na dapat po natin na pag binagbabatayan para maging legit yung ating pinanghawakang pagtuturo or turo o aral, ay talagang hindi po labag sa ating pong pamunuan. Ito pong nakita ko ninyo ay ito po yung mga pangunahin po nating pinanghahawakan bilang mga Seventh-day Adventist. Ayan. Meron po ditong updated yung Seventh-day Adventist Believe. Yung nasa gitna, yung Handbook of Seventh-day Adventist Theology. At marami pa actually iba. Pero akin lang po munang pinakita ito sapagkat ang ating pong pag-uusapan ngayon ay based sa ating fundamental beliefs. Pinakita ko rin po ito kanina, mga kapatid, yung Seventh-day Adventist Church Biblical Research Institute, na isa pong mataturing po natin na official website ng Seventh-day Adventist. At ganoon din po, mga kapatid, pagdating sa mga writings ni Ellen White, yung pong paggamit po natin, ay meron po tayong mga nangangasiwa po dito sa tamang interpretation. Ito po yung Ellen White State. So, ngayon, baka kasi isipin ng iba, hindi pala Biblia yung inyong pinagbabatayan. Yung pong ating biblical exposition sa ating pong doktrina, yung fundamental beliefs natin, ay Bible-based po yon. At ganito nga po ang nakasulat, mga kapatid, doon sa summary. Ito po yung summary ng Adventist Fundamental Beliefs tungkol po sa aklat na ito. Ito pong introduction po, mga kapatid, sa page 8. Sabi po, "We have not written this book to serve as a creed, a statement of beliefs set in theological concrete. Adventists have but one creed, the Bible and the Bible alone." So, ano pong tinutukoy na book? Ito pong fundamental beliefs. Kaya, ibig sabihin, ang pundasyon or
source ng ating fundamental beliefs sa mga kapatid ay walang iba kundi yung Biblia. At sabi pa po rito, rather, it is a thorough biblically based, Christ-centered exposition of what we believe. And the beliefs expressed are not the product of a studious afternoon. They represent more than 100 years of prayer, study, prayer reflection, prayer, yan. In other words, they are the product of Adventist growth in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. So, ito po ay batay sa Biblia na nakasintro sa ating Panginoon. At dito po natin inilalahad yung ating paniniwala, mga paniniwalang hindi produkto ng maiksing panahon ng pag-aaral na parang maghapon lamang. Manapa ito po ay mahigit sa 100 taong gulang na pag-aaral, panalangin, ulit-ulit na panalangin, pagmumuni-muni, progress ng ang paglago ng panampalataya at doktrina ng Adventist ay sa biyaya at kalaman ng ating Panginoon at tagapagligtas. Base po yan doon sa 2 Pedro 3:18. So, sa ating panahon ngayon, mga kapatid, hindi maaalis na may mga evangelist tayo na dahil may kalayaan po tayo na gumawa ng mga presentation at pag-aaral. Hindi kasi tayo katulad sa iba na kailangan sumunod sa puno at pagka lumabag ka, tiwalag. So, yun ang dahilan kung bakit nagkaroon po ng kanya-kanyang research at paniniwala yung mga individual at kung bakit marami po ang mga nagkanya-kanyang pulutong na dala rin naman ang pangalang Seventh Adventist sa ating kapanahunan. So, kaya ang ginawa ng iglesia po mga kapatid ay tama na maglabas tayo ng official na fundamental beliefs po natin na ang sino mang magsasabi na siya ay Seventh Adventist dapat huwag lalabas doon sa ating fundamental beliefs. At saka yung pong mga sponsored ng General Conference, yung mga preacher, mga article na sinusuhayan or kaya ay sinang-ayunan ng ating pamunuan ng General Conference, mga kapatid, yun ang dapat po natin panghawakan. Kasi kahit na anong gawin natin, nasabihin natin na tayo ay Seventh-day Adventist, kung lihis na po dito, ay hanggang bibig na lamang po natin yon sapagkat baka ang ating napagbabatayan ay hindi naman yun official. Kasi kung naniniwala tayo na itong tunay na iglesia, dapat magpasakaw po tayo. Kahit sa Ellen White ay sabi niya, dapat hindi pinapanatili yung individual thinking, yung isang idea ng isang tao o kaya ng ilang tao, isang maliit na grupo ay hindi dapat. Ngayon, meron tayong mga tinatawag po mga kapatid na mainstream Adventist. Ibig sabihin po, magbibigay kami sa inyo ng idea, kahit na gaano ka galing, kahusay yung mga preacher, mga blog, yung pong mga article na makikita po natin sa internet, titingnan natin kung mainstream ba sila. Sila po ba ang nasa talagang, kasi mayroon po mga extreme left, extreme right, may mga liberal, may conservative. So tayo po ay nasa gitna at ito po ang tinitindigan ng church. Sa isang aklat po ng Adventist na tinatawag na Handbook of Seventh Adventist Theology ay mayroon pong ganitong nakasulat, mga kapatid. In a time of fast, pluralistic change in all areas of human theory and practice, when believing Seventh Adventists have to face the rest of the world with a well-founded understanding of their faith, the leadership of the church decided to make available to church members
and a general public basic handbook setting forth the main doctrines and practices of Seventh-day Adventists. So, ito po ay mahalaga na atin pong tandaan. Hindi natin pwedeng itakwil itong mga pahayag ho dito. Ang sabi po rito sa pagpapatuloy, this book is not intended as an exercise in speculative theology. We are not arguing a point of view peculiar to small avant-garde school of Adventist thinking. What is presented here is broadly representative of mainstream Adventist theology and biblical scholarship as they are practiced through the worldwide Adventist Church. So, nakita po dito mga kapatid, itong book na ito, sabi, kung pag-aaralan natin ay napakaganda po nung binabasa ko ito. Kasi meron po dito sa aking computer, napakaganda po ng kanilang explanation. Pagdating sa salvation ay tinalakay po nila yung history of doctrine of salvation mula po sa mga apostolic fathers. Ginawa ito upang maingatan yung mga estudyante nag-aaral ng theology, at the same time yung pong mga kapatid at mga leaders sa mga lokal na iglesia ay dapat na maging maingat sa pinanghahawakan. So napakalaking tulong po ng aklat na ito. Meron lang po kaming isi-share sa inyo ni Brother Gomer, mga kapatid, na bilang introduction, kasi nagpaplano po kami na i-series ho ito. Sana po ito ay makatulong sa atin. Hindi ho namin ipipilit ito sa kanino man sa mga kapatid. Pero sinasabi po natin na ito po ang ating pong dapat na paniwala, sapagkat ito po ang nakasalig sa ating pong mga standard na mga batayan o references. Sabi po dito sa volume 12, 307, Adventist soteriology is connected with biblical eschatology, and it is set within the context of the overarching Adventist concept of the great controversy between Christ and Satan. Post to earth has to do with the character of God, whether He is just and merciful, and with law of God, whether it can be kept, and how its claims are to be satisfied once sin has entered. So yung Adventist theology ay konektado, sabi niya, sa biblical eschatology. Ang ibig sabihin ay tinatalakay dito sa usaping ito ang katangian ng Diyos at ang kanyang makatarungang pagiging maawain sa atin, at ang sabi diyan, dapat bang sundin ang kanyang kautusan at kung paano ito matutugunan matapos na pumasok ang kasalanan. So, ang ganda, hindi lang po natin mabibigyan ito ng masyadong matagal na detail para hindi tayo magtagal sa bagay nito. In infinite love and mercy, God made Christ who knew no sin to be sin for us, so that in Him we might be made the righteousness of God. Led by the Holy Spirit, we sense our need, acknowledge our sinfulness, repent of our transgressions, and exercise faith in Jesus as Lord and Christ as substitute and example. This faith which receives salvation comes through the divine power and the Word and His gift of God's grace. So, tingnan po ninyo rito. Dito po sa Seventh Adventist Fundamental Beliefs, number 10, makikita po natin dito, mga kapatid, ang pagkakahanay. Tandaan po natin ito, wag po natin lalampasan ito.
So, sabi dyan, sa walang, kung papabadaliin natin, sa walang hanggang pag-ibig at awa, ang ginawa ng Diyos, si Kristo na walang bahid ng kasalanan, ay nag-anyong makasalanan para sa atin. So ano po ang dahilan kung bakit kailangan gawin niya ito? Ang sabi dyan, upang sa Kanya, tayo ay maging katuwiran ng Diyos. Ibig sabihin, sa pamamagitan ni Kristo, tayo ay magiging dapat sa Diyos. Kaya nga sabi sa dyan ay, so that in Him we might be made the righteousness of God. At sa pangunguna, sabi din ng banal na Espiritu, na darama natin ang ating pangangailangan. Kinikilala ang ating pagiging makasalanan, pag nagsisisi sa ating mga pagsalangsang, at nananampalataya kay Jesus bilang Panginoon at Kristo. Yan. Bilang kapalit at halimbawa, ang pananampalatayang ito na tumangtanggap ng kaligtasan ay dumating sa pamagitan ng banal na kapangyarihan ng salita o yung word. At ito ay kaloob ng biyaya. Pansinin po ninyo mga kapatid, ang mga binabanggit dito tulad ng pananampalataya at pagtanggap sa kaligtasan na inaalok sa atin ng Diyos, sabi diyan ay dumating ito sa pamamagitan ng salita. This faith which receives salvation comes through the divine power of the Word, and it is the gift of God's grace. So, bakit ko binibigyan ng diin po ito mga kapatid? Kasi kung titingnan po ninyo mabuti itong pagkakasulat, yung ating pagsampalataya dahil sa nakarinig tayo ng salita ng Diyos or yung divine power of the Word. At ito po it is the gift of God. Kasi kapag hindi ho natin ito maunawaan, mga gilang taga-subaybay, may possibility na angkinin natin na pati itong ating, pati yung ginawa ho natin ay sarili po natin, gawa natin. Pero ang sabi niya, walinaw, this faith which receives salvation comes through the divine power of the Word and is the gift of God's grace. So, pati itong gawa ho natin, mga kapatid, ay biyaya ng Diyos. Kapag binago ho natin ang statement na ito, ay magugulo na po yung ating statement of beliefs may kinalaman sa salvation. Na pwede nyo pong i-screenshots niyan at sabihin nyo kung mali ang ating interpretation. Pero napakalinaw po ng sinasabi po rito, acknowledge our sinfulness, repent of our transgressions, and exercise faith in Jesus as Lord and Christ as substitute and example. This faith which receives salvation comes through the divine power of the Word and is the gift of God's grace. Kaloob niya rin po ito, mga kapatid. Ang karugtong ho dito, through Christ we are justified, adopted of God as God's sons and daughters, and delivered from the lordships of sin. Through the Spirit we are born again and sanctified. The Spirit renews our minds, writes God's law of love in our hearts, and we are given the power to live a holy life. Abiding in Him, we become partakers of the divine nature and have the assurance of salvation now and in the judgment. Ano daw po mga kapatid? Sa pamamagitan ni Kristo tayo ay, inaring ganap. Wala ko pagdatalo rito. Ang salitang ito ay, hindi na po datin dapat nadagdagan. Inaring ganap tayo sa magitan ni Kristo. Through Christ, we are justified. So, bilang mga adopted, anak ng Diyos,
Sabi niyan, adopted o anak ng Diyos ay iniligtas tayo ng Panginoon mula sa pagiging makasalanan. Sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng Espiritu. Tayo ay ipinanganak na muli at pinabanal. Huwag natin kalimutan ito mga kapatid. Through the Holy Spirit, ano ang ibig sabihin nitong sanctified? Binago ng Espiritu ang ating isipan. Ang sabi diyan, isinulat ang batas ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga puso at binigyan tayo ng kapangyarihan mamuhay ng banal. Yung pagsulat ng mga kautusan sa ating puso ay gawa ito ng Diyos. Sabi nga niyan, the Spirit renews our minds, writes God's law of love in our hearts, and we are given the power to live a holy life. So yung pong sanctification, after naman ng justification mga kapatid, yung pamumuhay po natin, pati yung pag-stop natin sa kasalanan at pagiging masunurin sa Diyos, ay gawa din po niya ito. Kasi isinulat niya yung kautusan sa ating puso. At ang Espiritu ang nagbago sa ating isipan. Sinulat yung kautusan sa ating mga puso. At binigyan tayo, we are given the power to live a holy life. Kung ang Diyos ang nagbigay ng kapangyarihan sa pagitan ng Espiritu, so ibig sabihin yung ating mga nagagawa sa ating buhay na ito, hindi po natin dapat angkinin. Binigyan lang po tayo ng kapangyarihan. At hindi po sa ating sariling kapangyarihan po ito. So pansinin po ninyong pagkakasalita rito, no? Through the Spirit, we are born again and sanctified. The Spirit renews our mind, writes God's law of love in our hearts, and we are given the power to live a holy life. So ayan po, binigyan tayo ng kapangyarihang mamuhay ng banal. Ibig sabihin, hindi porke parang amin tayo ng amin, ay sakto na yon or sapat na yon. Dapat ilalagay natin sa isip natin na pati yung pag-stop natin sa kasalanan ay hindi natin gawa. No? Pati yung pagiging masunurin natin sa utos ng Diyos, dahil yun ay nagagawa natin dahil binigyan tayo ng kapangyarihan na magtagumpay sa kasalanan. Ayan po ang ibig pong sabihin dito. Wala tayong dapat angkinin. Yun ang dahilan kung bakit sinabi ng Panginoon sa Juan 15:5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin, at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Ayun. So sa pamamagitan talaga ng ating Panginoon. Kung nagagawa, meron tayong nagagawa, pero hindi sa ating sarili. Ang Panginoon ang nag-guide at nag-drive sa buhay natin. Kaya hindi natin pwedeng angkinin yun, mga kapatid. Kaya sabi na Apostol Pablo, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. So, ang nagpapalakas sa atin ay ang ating Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid, yung ating mga dating narinig noon, ako, maliit pa ako, ay narinig ko sa mga matatandang Adventist na meron tayong magagawa para sa ating sarili, ay mali po pala yun. Kasi yung pagtatagumpay natin sa kasalanan, mga kapatid, ay hindi rin po natin gawa yun. Si Kristo ang gumagawa sa atin, mga gil na taga-subaybay. So, ano bang sabi sa mababasa natin sa Seventh-day Adventist Believe? A Biblical Exposition of Fundamental Doctrines, page 141. Salvation includes living a sanctified life on the basis of what Christ accomplished at Calvary. Ibig mo sabihin, mga kapatid, yung kaligtasan kasama ang pamumuhay na may kabanalan ay nakasalig sa ginawa ni Kristo sa cross.
Tingnan po ninyo, salvation includes living a sanctified life on the basis of what Christ accomplished at Calvary. So yung biyaya na ginawa ni Kristo sa cross ay sapat, kumplito. Hindi kailangan dagdagan ng tao. Ang pamumuhay na ginagawa natin ngayon ay hindi ho ito dagdag sa ginawa ng Panginoon. Hindi ho ito dagdag sa kaligtasan kasi kumplito na nga po yon na tinanggap natin sa Diyos. Ang nangyayari kasi ay parang nagiging mali ito sa pamamagitan ng mga salita na ginagamit bilang reasoning. Wala na pala tayong gagawin, mga ganyan. Katunganga na pala tayo. Tayo mga Seventh Adventist ay hindi nagtuturo ng huwag gumawa. Wala po tayong Adventist na anti-obedience of the law. Walang ganon. Ang ating hindi pwedeng ipangalandakan na yung ating pagsunod ay kaya natin sa ating sarili. So kung hindi natin kaya yon, sapagkat ang Panginoon ang nangunguna sa atin, huwag natin aangkinin. Totoong may effort tayong ginagawa, pero hindi ho tayo ang nauuna doon, si Kristo. Kaya hindi natin siya pwedeng angkinin na dahil sa atin yon. Okay? So, yan ang mga ginagamit kasing argument. So, ulitin natin, hindi ho tayo anti-nomos, anti-law, at hindi tayo tayo mga Adventist, kilala tayo sa pagtuturo ng pagiging masunurin. Pero dapat maging klaro sa atin na yung pagsunod natin ay hindi natin yun ambag sa kaligtasan. So, ipapaano yung mga mababasa natin na may human effort, o sabi ganon sa Spirit of Prophecy, at iba pa mga babasahin po natin. Tama po yon, pero hindi ho yon contribution sa salvation. Hindi po additional po yon kasi yung biyaya ay sapat. Sabi po ni Apostol Pablo sa Roma 3:27 hanggang 28, kaya nga saan naroon ang pagmamapuri? Ito'y inihiwalay na sa pamagitan ng anong kautusan? Ng mga gawa? Hindi, kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya. 28. Kaya nga, maipapasya natin na ang tao ay inaaring ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Kaya itong ating paniniwala ay based sa Biblia. Yung ating fundamental beliefs ay nakasalig po sa Bible. Balikan natin itong exposition ng Adventist beliefs. Even the human response to God's offer of salvation does not originate with human beings, but with God. Our faith is but a gift of God. Romans 12:3, as is our repentance. Acts 5:31, our love arises in response to God's love. Tingnan po ninyo mga kapatid. Kahit na yung ating response sa ino-offer na kaligtasan ng Diyos ay hindi ito nag-originate with human beings, but with God. Hindi talaga natin ito ituturing na gawa kasi yun po ay yung pong ating pananampalataya. Sabi, our faith is but a gift of God. Kasi pati ating pananampalataya ay kaloob, ito ng Diyos. Ang sabi pa, although repentance precedes forgiveness, sinners cannot by repentance fit themselves to secure the blessings of God. In fact, sinners cannot even produce from within themselves repentance. It is the gift of God. Acts chapter 5 verse 31. Romans 2 verse 4. The Holy Spirit draws sinners to Christ in order
that they may find repentance, this heartfelt sorrow for sin. O, ang ganda mga kapatid, bagamat ang pagsisisi ay nauuna sa kapatawaran, ang mga makasalanan ay hindi aariing ganap sa pamagitan ng kanilang pagsisisi. Hindi ito sapat upang matiyak ang pagpapala ng Panginoon. Ang sabi diyan, ang mga makasalanan ay hindi maaring magmula sa kanilang sarili ang pagsisisi. The sinners, sinners cannot produce from within themselves repentance. So, dito po siguro mga kapatid, nagkakaroon po ng mga kalituhan. Kasi, siyempre, nagsisisi pananampalataya. Subalit, kung titinan pala natin dito sa ating exposition of Adventist beliefs, ay pati yung ating, sabi dyan, yung pong makasalanan cannot even produce from within themselves repentance. Pati yon, ang sabi, it is the gift of God. Pati yung repentance, mga kapatid, ay sa pamamagitan din po ito ng tulong ng Panginoon. Yan. Kapag hindi ho natin matanggap ito, ay wala na po tayong magagawa dyan. So, paano natin nasabi at paanong paraan? Sabi dyan, inililapit ng banal na Espiritu ang mga makasalanan kay Kristo. Ayon. Holy Spirit draws sinners to Christ in order that they may find repentance, this heartfelt sorrow. Kaya pala, pati yun ay may tuturing na gawa ng Diyos sapagkat yung Holy Spirit ang ginagawa niya ay inilalapit po tayo sa Panginoon. No? The Holy Spirit draws sinners to Christ in order that they may find repentance. Kaya natin maaring angkinin. Hindi natin pwedeng angkinin yun, mga kapatid. Kasi ang unang gumawa ng initiative, ng hakbang, ay ang Holy Spirit. So, yung pagtanggap, process pa natin, na unawaan natin tayo makasalan, kailangan natin ng ating Panginoon, ay nagawa ho natin yon kasi i-guide tayo ng Holy Spirit. Yun po ang ibig pong sabihin dyan, na kahit na yon ay gawa din po ng Panginoon. Tingnan po ninyo, dito sa Gawa 5:31, meron po tayong backup na talata. Sabi diyan, siya ay pinadakila ng Diyos ng kanyang kanang kamay upang maging prinsipe at tagapagligtas, upang magbigay ng pagsisisi sa Israel at kapatawaran ng mga kasalanan. O yan, tingnan niyo po mga kapatid, sino yung nagbigay ng pagsisisi sa Israel? Ang sabi diyan, ang Diyos. Bigay sa kanila ito, kaya sila nagsisi. So, hindi naman natin pwedeng tutulan itong talatang ito. No? Sabi po diyan, upang maging prinsipe at tagapagligtas, upang magbigay ng pagsisisi sa Israel. Sa Roma 2:4 na ginamit din po rito, sabi, o hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Ganito po pala yung mga kapatid, yung kahulugan nun. Kasi pag nalaman ho natin yung kabutihan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, naunawaan ho natin yon, dadalhin tayo nito sa pagsisisi. Saan ho nanggaling yon? Yung ating pong pagkagising sa pagiging makasalanan. Saan ho natin nakuha? Saan natin binase yon? Doon sa gawa ng Panginoon. Kaya nagiging ang kredito ay hindi sa atin, kundi sa kabutihan ng Diyos. At hindi po na ikikredit sa atin mga sariling gawa yon. Mga kapatid, sa page 281, people cannot
earn salvation by their good works. Obedience is the fruitage of salvation in Christ. So yung mga tao hindi magkakamit ng kaligtasan sa magitan ng kanilang mga mabubuting gawa. Ang pagsunod ay bunga ng kaligtasan kay Kristo. Kaya yung pong mga talata na binabasa po natin, patay ang pananampalataya ng walang gaba. Tama yon. Bunga ho yon. Hindi siya root, kundi fruit, mga kapatid. Hindi siya ugat ng kaligtasan, kundi bunga. The gratitude of those who have experienced forgiveness makes obedience a joy. Works then are not the ground of salvation, but its fruitage. Ayan po mga kapatid. Ang gratitude ng mga nakaranas ng pagpapatawad ay ginawang kagalakan sa kanilang buhay ang pagsunod. Subalit yung mga gawa nila ay hindi dahilan para sa maligtas, kundi ito ay naging resulta ng kanilang pagkaligtas. Only through abiding in Christ can we render heartfelt obedience. Sa magitan lamang mga kapatid ng pananatili kay Kristo, tayo'y makakapagbigay ng taos-pusong pagsunod. Ito nyo, binasa natin sa chapter 15 ng John kanina, wala tayong magagawa kung wala tayo kay Kristo. Kaya tayo may nagagawa dahil na kay Kristo po tayo. So yon, kung ganon, hindi po natin sariling gawa yon. Kasi pag inangkin po natin yun mga kapatid, parang tayong nauuna bago si Kristo, ay di parang sumusuportan lang si Kristo sa atin. Ang tama ho ay si Kristo yung nagpapatakbo sa buhay natin, kaya natin nagagawa itong mga bagay na ito. Therefore, hindi natin pwedeng angkinin yun. Kasi kung iniwanan tayo ni Kristo, at kung wala si Kristo sa atin, hindi natin magagawa yon. Kaya ang kredito po talaga nito ay sa ating Panginoon. The basis for this justification is not our obedience, but Christ's. For through one man's righteous act, the free gift came to all men, resulting in justification of life. By one man's obedience, many will be made righteous. Ito mga binabasa ko po mga kapatid, ay hindi ho ito pwedeng kontrahin ng mga Adventist. Atin po ito, Seventh-day Adventist believe. Ayan. Kung sakaling meron pong magrereklamo dito sa mga binabasa ko, ay maganda nang aminin nyo na hindi ho kayo Adventist. Kasi para tutulan ito, ibig sabihin, hindi kayo nangahawakan sa pananampalatayang Adventista. So, yung batayan para sa pag-aaring ganap ay hindi sa ating pagsunod kay kundi si Kristo. Alam nyo, ito nga mga kapatid, parang ang hirap-hirap po tanggapin ng salita na ginawa na ni Kristo ang dapat nating gawin. So, pwede tayong malito sa bagay na yon. Pero ang pagkakabanggit ho rito mga kapatid, may talata po na ating pong back up. Sabi diyan, sapagkat sa pamamagitan ng matuwid na gawa ng isang tao, through one man's righteous act, the free gift came to all men. So, sino po yon? Yun po ay ang ating Panginoon. Sa pamamagitan ng pagsunod ng isang tao, ang marami ay naging matuwid. Basahin natin yung talata na binigay. Sabi diyan, Roma 5:18-19, kaya kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway, ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa. Gayon din naman, sa pamamagitan ng isang gawa ng katuwiran, ang kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat ng mga tao sa ika-aaring ganap ng buhay. Sapagkat
kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao ang marami ay naging mga makasalanan, gayon din sa pamamagitan ng pagtalima ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. Kaya gawa ho talaga ng ating Panginoon, mga kapatid. Ikalawang Timoteo 1:9, magandang pagkakasulat sa magandang balita, Biblia, na nagligtas at tumawag sa atin para sa isang banal na gawain. Ginawa niya ito hindi dahil sa anumang gawa o mang nagawa natin, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob sa simula pa. Ito ay ibinigay niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Tito 3:3-5, sapagkat tayo rin naman ng unang panahon ay mga mangmang, mga suwail, mga nadaya na sa nagsisipaglingkod sa sari-saril sa masamang pita at kalayawan, na nangumumuhay sa masasamang akala at naghilian, mga napupuot, at tayo'y nangagkakapuutan. Ngunit nang mahayag na ang kagandahang loob ng Diyos sa ating tagapagligtas, at ang kanyang pag-ibig sa tao, na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan, ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago ng Espiritu Santo. Ayan. So, ito po mga kapatid, ay ito po yung ating basihan, no? Kaya akin pong ibibigay kay Brother Gomer, meron lang mo pa ako ditong ilang babasahin, siguro ilang slide na lang po ito, pagkatapos ibibigay ko na po sa kanya doon sa second step ng ating pong pag-aaral ngayon, yung doon na po sa pagtanggap natin sa ating Panginoon, yung justification o kung iba pang mga gustong idagdag sa atin. Sabi po dito sa Handbook of His Day Theology, consequence, two realities are necessary in the judgment. The fruit of justification must be present, and justification must continue its function of pardon. Ang bunga ng pag-aaring ganap ay dapat ay presente, ano? Ang pag-aaring ganap ay dapat ipagpatuloy ang papel nito sa hanggang sa pagpapatawad. So ibig sabihin yung pong pangalawa, yung sanctification, yung pong nasa after ng justification, magpapatuloy po ang ito, at doon sa sanctification ay ang magkakaroon po ng malaking function po rito, yung pagpapatawad ng Diyos kapag hindi po natin na perfecto yung pagsunod. Kasi pwede tayong magkasala. So sa process ng sanctification ay doon po yung paghingi ng tawad sa mga tao na hindi naman nila sinasadyang makagawa ng kasalanan, subalit ay maaari po tayong magkasala. Hindi ho natin pwedeng masasabi na mula nang ma-justified tayo hanggang mamatay ay hindi na magkakasala. Kasi nga po mga kapatid, meron po akong nakikita na sinasabing sinless po sila, pero nakakalungkot dahil yung wala ho sa attitude po nila ang pagiging sinless. Manapa ay mas kinakakakitaan po sila ng pagiging makasalanan kaysa doon sa sinasabing hindi sinless. So, sabi dyan, in the judgment, God looks for justification with its fruit, not in the sense of faith plus works saves, but of justification as the source of sanctified living. Maganda ito mga kapatid, no? Handbook of His Day Theology, page 291. Ano raw po mga kapatid? Sa paghatol, sa judgment, hinahanap ng Diyos
yung pong justification kasama ang bunga nito. Hindi sa diwa ng pananampalataya at mga gawang nagliligtas, kundi sa pag-aaring ganap bilang pinagmulan ng banal na pamumuhay. So yung justification, mga kapatid, ay dahil doon sa justification, doon magmumula yung banal na pamumuhay, sanctified living. Ayan, mga kapatid. So, ang banal na pamumuhay ay hindi sa gawa, kundi bunga ng justification. Sino yung nag-justified? Yung Panginoon pa rin. Siya ang naging dahilan kaya tayo na-justified o resulta nito, titigil tayo sa pagkakasala. So, ibig sabihin, dahil sa ginawang justification sa atin, mag-stop tayo sa kasalanan. Yung pag-stop natin sa kasalanan, hindi natin gawa yon. Gawa ni Kristo yon kasi bunga po yon ng justification. Ang sabi po dito sa ating Handbook of Seventh Adventist Theology. Ito po, tingnan nyo. Many wrongly believe that their standing before God depends on their good or bad deeds. What kind of faith did Abraham have? That he had genuine living faith in God was demonstrated by his obedience. It was the basis of the dynamic faith that he was justified. Page 138. Ang ganda, no? So marami ikang maling paniniwala na ang kanilang katayuan sa harap ng Diyos ay nakasalalay sa kanilang mabuti o masamang gawa. Response natin sa Panginoon, pati yun ay hindi. Sabi dyan, ayon sa Adventist belief, ang mga ganito ay maling paniniwala. Na ano po yon? Na ang kanilang katayuan sa harap ng Diyos ay nakabase sa kanilang gawa. Ginamit na halimbawa si Abraham. Anong ori ng pananampalataya meron si Abraham? Sabi dyan, na siya ay may tunay at buhay na pananampalataya sa Diyos at ipinakita sa magitan ng kanyang pagsunod. Ito ay batay sa kanyang dynamic na pananampalatayang na siya ay pananampalataya na siya po ay inaring ganap sa magitan ng pananampalatayang iyon. Abraham's experience revealed that works are the evidence of a true relationship with God. The faith that leads to justification is therefore a living faith that works. Kaya faith that works, manampalatayang gumagawa, hindi plus work. Neither the justification or sanctification is the result of meritorious work. Both are solely the result of Christ's grace and righteousness. Tingnan niyo po mga kapatid, no? Ang pag-aaring ganap, no? O pati yung pagpapakabanal, sanctification, ay hindi bunga ng karagdagang gawa. Ang dalawa ay bunga lamang ng biyaya at katuwiran. Mga kapatid, tingnan niyo po mabuti ha. Doon sa mga hindi ho naniniwala sa ganitong posisyon. Galing po sa ating Seventh-day Adventist belief, page 140. Kayong mas magagaling sa English kaysa sa akin. Pakiunawa nga po ninyong mabuti. Neither justification nor sanctification is the result of meritorious work. Both are solely the result of Christ's grace and righteousness. So, yung pong action o ginagawa ng isang taong niligtas na justified at nasa process ng sanctification, ito pong mga ginagawa are solely the result of Christ's grace and righteousness. Bunga ito ng biyaya at katuwiran ni Kristo. Neither good character, traits, nor faultless behavior is the ground of our acceptance with God. Saving righteousness comes from the one righteous man,
Jesus and conveyed to us by the Holy Spirit. Ayun, no? Oh, last na slide. We can contribute nothing to Christ's gift of righteousness. We can only receive it. No one other than Christ is righteous. Romans 3:10, independent human righteousness is only filthy rags. O yan mga kapatid, wala tayong may aambag sa kaloob ni Kristo. Yung righteousness, mga kapatid, yung katuwiran. Ang gagawin natin, tanggapin lamang ito. Walang iba kundi si Kristo ang matuwid, Roma 3:10, ang independent righteous. Sabi dyan, human righteousness is only filthy rags. So, wala. Kasi kung ang ating sarili, wala, hindi magiging katanggap-tanggap sa Diyos. Kasi maruming basahan ito. Kaya ang inihaharap, yung ating mga gawa, ang inihaharap ay hindi yung atin, kundi yung gawa ni Kristo na nanguna sa atin. Magiging katanggap-tanggap sa Diyos yun. Kaya, kasi kung ang ating sarili ang ihaharap, wala to. Hindi tayo karapat-dapat kasi tayo po ay maruming basahan ang katulad. Okay, so, ayan. Bibigyan niyang detalyin, Brother Gomer, yung karugtong po nito. Kung meron kang additional, Brother Gomer, doon, at sa iyong ibabahagi din sa atin, ay bibigay ko sa iyo yung mahabang time para tapusin itong topic na to. Ayan, maraming salamat Brother Johnson. Siguradong maraming mga tanong na ika nga ay uusbong dahil dyan sa topic na ito na ating pong itinuturo, mga kapatid. Of course, naunawaan natin, Brother Johnson, na yung iba, hindi talaga masyadong mag-grasp ang bagay na ito. Kasi nga, ang lalabas na tanong dyan, ibig sabihin, wala na tayong gagawin. Hindi po. Ang ibig sabihin kasi noon, lahat po yan ay ginawa ng Panginoon, ang kailangan natin ay i-accept. Kasi, kung hindi mo siya i-accept, wala talaga. So, yung hindi tatanggap nitong mga bagay na ito, kasi nga ito ay, halimbawa, regalo nga siya, kailangan tanggapin. No? At makikita naman natin yan sa liwanag ng banal na kasulatan. Siguro, magbabasa tayo ng mga talata ng Biblia, Brother Johnson, para suhayan yung stand ng Seventh-day Adventist na binasa po natin dito sa, ito nga, sa ating fundamental beliefs. Ayan, kung wala po kayo nito, mga kapatid, ay maganda, magkaroon po kayo ng kopya para yung mga binasa ni Brother Johnson ay inyo pong mabasa personally dahil nandito po talaga lahat yon at yung iba ay nasa handbook nga po natin, mga kapatid. Ngayon, ang kailangan po nating gawin ay ito ba ay sinusuportahan ng banal na kasulatan yung ganitong paniniwala pagdating sa tinatawag na justification, no? So, magbabasa siguro tayo ng ilang mga talata mula sa lumang tipan, Brother Johnson, para at least ma-establish natin from the Bible na yung talagang justification is solely sa Panginoon po ito, mga kapatid. Ngayon, mamaya, i-discuss natin paano ngayon ito, paano yung pagtanggap. Kasi dito nagkakaroon ng issue eh. Tama. Kasi ang tanong dito kasi ganito, kung lahat ito ay gawa ng Diyos, ay bakit daw merong hindi maliligtas? Parang ganon. Tama. So, parang may sense naman yung ganong klaseng tanong. Ang ibig sabihin, kung wala ka naman palang kailangan gawin, ay bakit hindi lahat maliligtas? So, mamaya ay sasagutin po natin yan, mga kapatid. Una muna, babasahin ko muna itong nasa Awit 143 verse 2. Ang sabi dyan sa talata na yan, at huwag kang masok sa kahatulan na kasama ng iyong lingkod, sapagkat sa iyong paningin ay walang taong may buhay na aaring ganap. Nakita po ninyo rito, mga kapatid, sa paningin ng Diyos talagang walang tao. Ibig sabihin, kahit na gaano kabuti yung iyong iniisip na ginagawa mo,
hindi po yan magiging ground para ikaw ay i-justify. Una po sa lahat, ano bang ibig sabihin ng justification? Kasi kailangan po nating maintindihan ito mga kapatid. What does it mean to be justified? No? Pag sinabi po nating justification, sa madaling salita, ikaw ay nakagawa ng kasalanan, pero tinitingnan ka ng Diyos na hindi makasalanan. Yun po ang ibig sabihin ng justification. Ang ibig sabihin, makasalanan ako, pero tiningnan ako ng Diyos bilang hindi makasalanan. No? Yun po yung tinatawag na justification. Ibig sabihin, yung justification, marami po siyang connection na word. Nandyan na po yung tinatawag na regeneration. Nandyan din po, nakakonekta din po yung tinatawag na, yung regeneration kasi yung kapanganakang muli. Kasama po sa justification yan. Yung adoption, nandyan din po. At ganoon din yung tinatawag na sanctification. Okay? Una, yung pong sanctification kasi mga kapatid, ay ang meaning nito, of course, dalawa kasi ang kahulugan ng sanctification eh. Kung inyo pong matatandaan mga kapatid, yung Sabat. Okay? Basahin po natin yung Sabat doon sa Genesis 2, verse 3, sa wikang Ingles, para makita po natin doon. Sabi doon, Genesis 2 verse 3 sa English. Tingnan natin. And God blessed the seventh day and sanctified it. Napansin po ninyo, yung seventh day, sanctified. Pinabanal ng Diyos, mga kapatid. Okay? So, yung word na sanctified, hindi lamang po ito yung, hindi lamang ito yung good deeds, actually. Ang sanctification ay mayroon ding kinalaman sa relationship. Ang ibig sabihin, nung tayo ay i-justify ng Diyos, at ituring niya tayong anak, okay? At ituring niya tayong anak, tayo ho ay sanctified. Bakit? Kasi nga, anak tayo ng Diyos eh. So, ibig sabihin, sanctified tayo. Pero may isa pang meaning, ang sanctified, ito nga po yung ating mga ginagawa. Okay? Pero yung ating mga ginagawa na yan ay resulta noong kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. O si balik tayo doon sa tinatawag na sa justification, mga kapatid. So, walang tao. Sabi niya, naaariing ganap. Ay, saan tayo aariing ganap, mga kapatid? Ang sabi dito sa Isaiah 45 verse 25. Isaiah 45 verse 25. Tingnan po ninyo. Sabi dito, sa Panginoon ay aariing ganap ang buong lahi ng Israel at luluwalhati. So kung makikita po ninyo talaga, yung ating pong justification ay nasa Panginoon. At ganoon din sa Isaiah 53 verse 11. Okay? Sabi niya rito, Isaiah 53 verse 11, siya ay makakakita ng pagdaramdam ng kanyang kaluluwa at masisiyahan sa pamamagitan ng kanyang kaalaman ay aariing ganap ng aking matuwid na lingkod ang marami. At tinutukoy dito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Okay? At dadalhin niya ang kanilang mga kasamaan. So maliwanag po ito mga kapatid. Ito po yung basis ng ating pag-aaring ganap o yung justification na tinatawag. Ngayon, ang tanong, bakit kailangan ng justification? Okay? Kasi nga, of course, alam po naman natin yung kasaysayan, yung history, ay nagkasala ang tao. Yan. At ang kasalanan, mga kapatid, kailangan po natin maintindihan ano ba ang ibig sabihin ng kasalanan. Una, ang kasalanan po ay ito yung ating mga maling ginagawa. Of course, kasalanan po yan. Pero hindi lamang ganun ang kasalanan. Ang kasalanan ay yung kondisyon ng puso ng tao. Dapat nating maintindihan ito mga kapatid. Kaya nga, dahil sa kondisyon ng puso ng tao, kahit anong gusto niyang gumawa ng mabuti, hindi niya magagawa.
Yun ang ibig sabihin ng ating Panginoon doon sa Jeremias. Sabi niya, makapagbabago baga ang Ethiopia ng kanyang balak, ng kanyang batik. Oh, kung yung Ethiopia, kaya niyang baguhin yung kanyang batik, sabi niya, ay ganun din kayo, kaya niyo rin. Kaso, hindi eh. Ibig sabihin, yung ating puso na nabahiran ng pagkakasala, ay talagang walang kakayahan niya na gumawa ng mabuti. Kaya ngayon sinasabi kanina ni Brother Johnson, although napakahirap tanggapin na para bagang ito'y bigay ng Diyos, kasi nga, sa ating sarili, hindi mo nga magagawa ito. Okay? Hindi mo magagawa. So, and then, pangatlo, yung kasalanan mga kapatid, yan po ay umaalipin. Ibig sabihin, ng aalipin. So, gumagawa ka ng kasalanan dahil yung puso mo ay talagang yun ang cling ng puso mo, and then, alipin ka nun. Okay? Ibig sabihin, ang merong pag-aari ng buhay mo ngayon, yung kasalanan na nakatira sa'yo. So, meron siyang pagka-Panginoon sa buhay mo. Kaya nga, yung iba, kahit anong gawin nila, talagang bumabalik at bumabalik sila doon sa kanilang pagkakasala. Okay? At ang matindi doon, yung iba naman, kapag nakakagawa sila ng kasalanan, masaya sila. Kasi nagagawa nila yung gusto ng kanilang Panginoon. Okay? Ngayon, dito, papasok yung tinatawag na justification. Ang ibig sabihin ng justification, mga kapatid, ito yung i-restore ng Diyos, yung kanyang image sa tao. Ibig sabihin, gusto niyang makipag-reconcile ang tao sa kanya. Okay? At yung kanilang mga kasalanan ay kanyang huhugasan, kanyang patatawarin. And then, ang sabi dito ng ating Panginoon, basahin nga po natin ito sa Juan, sa 8. Ang sabi dito ng ating Panginoon, pansinin po ninyong mabuti ito. Sa 34, Juan 8:34. Patuloy hanggang 36. Sabi dito, sinagot sila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. So makikita po ninyo mga kapatid, yung kasalanan ay mayroon siyang enslaving factor, yung aalipinin ka niya. Okay? Aalipinin ka niya. Tapos ang sabi ng ating Panginoon, tuloy sa verse 35. Sabi diyan, at ang alipin ay hindi nananahan sa bahay magpakailanman. Ang anak ang nananahan magpakailanman. So kung alipin ka ng kasalanan, wala ka talagang magagawa sa sarili mo. So ang ibig sabihin ko, alam niyo mga kapatid, balikan niyo po yung inyong naging karanasan nung kayo po'y naglulubalob sa kasalanan at bigla kayong tinawag ng Panginoon. Nung ikaw ay hindi mo maintindihan yon, kapatid. Kaya nga yung iba hindi nila maintindihan paano nangyari na bigla na lang silang umiiyak at isinusurrender nila ang kanilang buhay sa Panginoon. Gawa ba natin yun? Talagang hindi. Yun ay talagang gawain ng Diyos na nagkaroon ka lang ng response dun sa pagtawag ng Diyos. Kaya yung ibang hindi nagre-response, ang tawag ng Panginoon dun, matigas ang ulo, matigas ang puso. Okay? Ngayon, yung mga nagre-response doon sa pagtawag ng Diyos, yun yung mga talagang tumanggap sa pagtawag ng ating Panginoon, mga kapatid. Pero, kung inyo pong titingnan, kapag naranasan mo yung pagpapatawad ng Diyos, wala ka talagang may pagmalaki sa sarili mo eh. Ang sasabihin mong sarili mo, salamat sa Panginoon lahat eh. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Yun lang masasabi mo. Bakit? Ito ang sabi ng ating Panginoon sa 36. Tuloy natin. Sabi niya, ito na po, kung palayain nga kayo ng anak. Napansin niyo po ito mga kapatid? Kung palayain nga kayo ng anak, kayo'y magiging tunay na laya. Saan? Di sa kasalanan. Ito yung justification na gagawin niya. Ngayon, ang kagandahan nito, tingnan po ninyo mga kapatid yung kabutihan ng justification. Pag ginastify ka ng Panginoon, titingnan ka niya, wala ka ng kasalanan, banal ka na, santo ka na. Kaya ang tawag ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto, tingnan po ninyo ang tawag ni Apostol Pablo.
banal. Okay? Mga banal. Sa Roma, ganun din, mga banal. Kasi tinawag sila ng Panginoon, ginastify sila. Actually, dito makikita po natin na kung palalayain tayo ng ating Panginoon sa kasalanan, doon tayo magiging tunay na malaya. Ngayon, ang kagandahan nitong tinatawag na justification, kasama dito yung reconciliation. Kaya nga, marami pong connection ito mga kapatid. Basahin po natin ang ikalawang Korinto 5. Umpisahan po natin siguro sa verse 17 na lang. Para at least, ikalawang Korinto 5:17. Tingnan po ninyo. Kaya kung ang sino man ay nakay Kristo, siya ay bagong nilalang. Okay? Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila ay pawang naging mga bago. Kasi pinalaya ka eh. Talagang makikita yung pagbabago. Kaya dito pa lang, yung justification, nandun na papasok ka agad yung sanctification kasi binago ka na eh. Okay? And then kung ituloy pa natin sa 18. Sabi niya, tatapat ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos. Okay? Ang liwanag po niya, na pinakipagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo, na ibinigay sa amin ang ministeryo ng pagkakasundo. Ito yung reconciliation. Bakit meron pong reconciliation, mga kapatid? Kasi nga, kapag sinabi mong may reconciliation, rebuild ka eh. Tama? Rebuild ka. Ang sabi nga doon sa Colosas 1, ang talata 21, anong sabi doon? Tingnan natin. Naging rebuild ka sa Diyos eh. Colosas, saka natin balikan to. Colosas 1:21. Anong sabi? At kayo, nang nakaraang panahon ay nangahiwalay at mga kaaway sa inyo pag-iisip, sa inyong mga gawang masasama. So tayo, naturally, dahil sa ating kalagayan, dahil sa ating mga pagsuway, dahil sa ating mga kasalanan, kaaway tayo ng Diyos. Naging rebelde tayo sa gobyerno ng Diyos. Ngayon, dahil sa pag-ibig ng Diyos, kasi wala namang ibang solusyon ito, mga kapatid. Walang ibang solusyon dahil sabi ko nga kung hindi sinolusyonan ng Panginoon ito at hindi siya nagtiis sa atin, sana wala ng tao ngayon, dapat patay na lahat. Yun ang dapat nating maintindihan dito. Ang ibig sabihin, kaya lang tayo nabubuhay hanggang sa mga panahon na ito ay dahil sa biyaya ng Diyos. Dahil kung hindi ibinigay ng Diyos ang kanyang anak na pantubos sa kasalanan, di wala na tayo. Hindi tayo kailangang mag-exist pa kasi wala ka nang, ano bang silbi ng pag-i-exist mo? Papunta ka rin naman sa pagkapahamak. Hindi ba wala? Kaya nga, dahil kaaway ka ng Diyos, yung Diyos ang gumawa sa iyo o yung Diyos ang gumawa ng paraan para maibalik niya tayo doon sa gusto niyang mangyari para sa atin. Yun ang dapat nating maintindihan dito. O balikan natin yung ikalawang Korinto 5 sa talatang 19. Tingnan po ninyo kaaway tayo ng Diyos dahil sa ating kasamaan, pero ang Diyos mismo ang lumapit para makipagkasundo sa atin. Yeah. Napansin po ninyo, sabi niya, sa makatuwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanglibutan sa Kanya rin. Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, kaaway tayo, gusto ng Diyos, mag-reconcile tayo sa Kanya, manumbalik tayo sa Kanyang gobyerno. Okay? Ano ngayon ang ibig sabihin ng panunumbalik sa gobyerno ng Diyos? Ito ngayon dapat nating maintindihan eh. Ano yung ibig sabihin ng panunumbalik? Kasi nga yung kasalanan, inalipin tayo, siya yung ating Panginoon. Ngayon, ang gusto ng Diyos, nung siya ay makipag-reconcile sa atin, dapat siya yung ating maging Panginoon, hindi yung kasalanan. Sana maintindihan po natin ito, mga kapatid. Kasi pag hindi, malabo talaga ito. Ngayon, sabi niya,
Ang sabi rito, sa makatwid bagay, ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanglibutan sa Kanya rin, na hindi ibinilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. So meron na pong offer. Kumbaga dito, para madaling maintindihan mga kapatid, meron pong offer ng, ano to, yung ino-offer sa mga rebelde, no? Amnesty. Amnesty. Mga kapatid. Manumbalik ka. Okay? Tapos, ang sabi niya sa verse 20, pansinin po ninyo mga kapatid, kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo na waring namamanhik ang Diyos sa pamamagitan namin. Kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. So ito yung maliwanag mga kapatid. Ang ibig sabihin, yung pag-aaring ganap ng Diyos sa tao, yung kanyang pagpapatawad, hindi lamang doon na natatapos yon. Ang resulta ng justification ng Diyos, una, tinatanggap niya tayong muli bilang kanyang mga anak. Okay? O, yung ating mga kasalanan ay kanyang kinalimutan. Okay? Yun nga ang sinabi niya, kinalimutan niya yung kasalanan natin. And then, tayo ay gusto niya na siya ang ating maging Panginoon. Kaya nga, ang ating Panginoong Jesucristo ay Lord and Savior. Anong ibig sabihin nung, of course, yung Savior, madaling intindihin yung Savior eh. Yung Savior, iniligtas ka niya eh. Pero hindi lamang po siya Savior, dapat siya ay maging Lord. Anong ibig sabihin ng Lord? Kung dati, ang Panginoon ng buhay mo yung kasalanan, yun ang sinusunod mo, abay nung i-justify ka ng Panginoon, nang makipagkasundo ka sa Panginoon, siya na ang gagawin mong Panginoon. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoon, sa Lucas 6:46, ito, kung maiintindihan po natin ito mga kapatid, talagang makikita po natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabi niya, bakit ninyo ako tinatawag? Bakit tinatawag ninyo ako Panginoon, Panginoon? At di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi. So, hindi pwede. Ang ibig sabihin, ganito mga kapatid, ito yung frontage ng justification. Ang bunga, kung talagang ikaw ay totoong tumanggap sa Panginoon at pinalitan mo na yung Panginoon mo, dati ang Panginoon mo yung kasalanan, ngayon ang Panginoon mo ay yung Diyos na, ang Panginoon ng Panginoon mo, sino lang susundin mo? Hindi ho ba? Kaya nga, yung pagsunod talaga natin mga kapatid, ito ay resulta. Ito yung resulta ng pagtawag sa atin ng ating Panginoon. Amen. Ibig sabihin, yung puso natin ay matigas. Ano ang ginawa ng Panginoon? Sabi niya, yung inyong puso na bato, papalitan ko ng pusong laman. Kaya ba natin gawin yun sa sarili natin? Malabo. Kaya nga sabi ni David, create in me a clean heart, O God. Bakit? Kasi alam ni David, yung kanyang puso masama eh. Di ho ba mga kapatid? Kapag tiningnan natin ito in a biblical way, makikita po natin yung katotohanan talaga na kapag tayo man ay nakarating sa langit, mga kapatid, sa biyaya ng Diyos, hindi po natin masasabi doon, kaya ako nakarating sa langit kasi nag-vegetarian ako eh. Kaya ako nakarating sa langit kasi nag-country living ako eh. Kasi masunurin ako sa Sabat. No. Hindi po yan mga kapatid. Kaya tayo makakarating sa langit, maliwanag po ang banal na kasulatan. Kahit tayo naging kaaway ng Diyos, ibinigay niya yung kanyang anak, response lang ang kailangan natin mga kapatid. Yung sabihin mo, yes, nagpapasakot ako. Kaya lang, yung iba, matigas ang ulo. Meron po talagang matigas ang ulo eh. Tingnan po ninyo dito sa Juan 3. Pansinin po ninyo yung Juan 3:19. Meron talagang ayaw. Wala tayong magagawa doon sa ayaw. Okay? Sabi doon sa Juan 3, ang talata 19, ganito. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw. Ito yung problema. Kaya nga, hindi humasisisi ng tao ang Diyos kapag siya'y napahamak.
Bakit? Once in your life, okay, ay tumawag ang Panginoon sa iyo pero tumanggi ka. Yan ang katotohanan dyan. Sapagkat yung banal na espiritu, ang gawain ng banal na espiritu ay to convict the world to sin. Ibig sabihin, isa ito sa gawain ng Diyos. Yung i-convict ang tao, kumbaga bigyan sila ng kaisipan na magbalik loob sa Diyos. Pero, yun na nga, dahil mayroon tayong free will, ayaw mo. Okay? Pero yung mga gumusto, yung mga umuo sa Panginoon, pag-uumpisa yung operation ng Panginoon sa mga taong susuko sa Kanya. Yun ang ibig sabihin nito, mga kapatid. I-operate ka niya, yung puso mo, yung will mo, lahat ng mga hindi gusto ng Diyos sa'yo, tutulungan ka niya. Siya ang gagawa para sa'yo kung ikaw ay susuko. Pero kung hindi, walang mangyayari. So ito yung dapat nating makita dito, mga kapatid. But at the end of the day, hindi mo pwede sabihin na, kaya ako naligtas kasi sumuko ako sa Panginoon eh. Meron bang ganon? Wala pong ganon. Ang sasabihin mo lang, salamat Lord. Yun lang ang masasabi natin dito, mga kapatid. Sanctification, resulta po yan ng kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Okay? So, ang tanong dito kasi ganito. Nabasa mo na rin kanina yung iba doon, Brother Johnson. Kung tayo ay inaring ganap ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, bakit tayo ay hahatulan sa ating mga gawa? Yeah. Hindi ho ba? Parang confusing ito eh. Sa totoo lang, mga kapatid, parang nakaka-confuse. Pero alam niyo nung maintindihan ko ito kung bakit. Kasi, ito po yun. Kaya pala sinasabi ng Biblia na yung mga ganito, yung mga ganito, yung mga ganito ay hindi papasok sa kaharian ng langit. Alam niyo kung bakit? Kasi, gustong ipaunawa sa atin ng Diyos, gustong makita natin kung talaga bang tayo ay sumuko na sa Kanya. Okay? Kung talaga bang ang Panginoon natin ay siya na o hindi pa. Ito po yung ibig sabihin nun, mga kapatid. Ibig sabihin, kung nire-reject pa rin natin yung Kanyang mga salita, lalapat sa atin yung sinasabi ng ating Panginoon sa Mateo 7:21. Marami ang magsabi sa akin sa araw, Panginoon, Panginoon. Di ba? Pero, the way they live, yung kanilang pamumuhay, ay hindi makikita na talagang isinuko nilang kailang buhay sa Panginoon. Kasi nga, ang resulta ng justification ng Diyos, kailangan mayroong fruitage ng result, mga kapatid. So, ito yung dapat nating maintindihan sa justification, sa sanctification, at of course, ang dulo niyan yung glorification. Yung stages, hindi tama yung stages. Bakit po natin nasabing hindi tama yung stages? Kasi pag ginamit mo yung word na stages, ibig sabihin, pag hindi ka nakarating doon sa susunod na stage, hindi pwede. Kailangan maabot mo yung bawat stage, no? Pero kung titingnan po ninyo sa Biblia, papansinin po ninyo itong babasahin kong talata. Ilagay mo nga sa English ito, Brother Johnson, yung unang Korinto 6, ang talata ay 11. Para makita po natin yung tinatawag na sanctification. Okay? Yung sanctified. Ano sabi dyan? In such were some of you, but ye are washed, but ye are sanctified. Nauna pa nga yung sanctification dito bago yung justification eh. Napansin ninyo? But ye are justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. Kaya nga yung stages na sinasabi, wala ho, hindi biblical yung stages. Kasi nga, dito sa ating fundamental beliefs, maliwanag po yan, na, ang sabi dito, hindi ko lang na-prepare to pero nakalagay po dito sa ating fundamental beliefs, ang sabi dyan, dali lang, tingnan ko lang ha, sabi rito, true repentance and justification lead
to sanctification. Tandaan po ninyo ha, ang sabi niya, true repentance. Bakit nilagyan ng true repentance? Kasi mayroong repentance na hindi totoo. Yung kanyang repentance sa bunganga lang. Pero yung totoong nagsisisi, sabi niya, at yung totoong na-justified, ang sabi niya, lead to sanctification. Justification and sanctification are closely related. Distinct but never separate. Hindi ho magkahiwalay itong justification at sanctification. Sabi niya, distinct but never separate. Tapos sabi niya rito, they designate two phases. Yun, phases, hindi po stages of salvation. Justification is what God does for us, while sanctification is what God does in us. Ayan po yung ating, siguro, ayaw ko kung mayroon pang nakalimutan ako. Ito, yung tanong natin kanina, Brother Johnson. Gusto kong sagutin yung bagay na yon, na bakit kung tayo ay inaaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, ay bakit hahatulan tayo sa ating mga gawa? Ano? O tingnan po ninyo ito. Babasahin ko po ito. Ito'y nandun sa ating handbook. Hindi ko lang na-ready, pasensya na, mga kapatid. O ito. The very reason for the judgment text is to prevent this by awakening people to faithfulness to God who has been faithful to them. Okay? As the biblical text on God's love and grace do not allow for the false view, never quit save at all, no matter what Christ has done. So, the judgment text disallow the erroneous view, once saved, always saved. Ito pala yun, mga kapatid. Kasi nga, pwedeng magkaroon ng kaisipan, Brother Johnson, na-justify na ako, na-sanctify na ako, ligtas na ako. Kahit anong gawin ko, ligtas na ako. Ito yung once saved, always saved Oh? Kaya nga, sinasabi dito, yung mga judgment text na tayo hahatulan sang-ayon sa ating mga gawa. Tapos sabi niya, salvation is always a gift, but the gift does not remain when the giver is rejected as the Lord of one's life. Napansin po ninyo, yung kaligtasan ay regalo. Pero, sabi niya, pero yung regalo ay hindi nananatili kung yung tagapagkaloob ng regalo inireject mo. Ito yung sinasabi niya rito. Okay? Tapos, ito pa sabi niya, the relationship between justification by faith and judgment according to works is best understood in the Christological setting of the relationship between Jesus as Savior, okay, stressing the gift of God, and Jesus as Lord. Ito yung tandaan po natin, mga kapatid. Justification is Jesus as Savior. Pero yung Jesus as Lord, sabi niya rito, is stressing the claim of God. Ano ba ang claim ng Diyos sa atin? Sumunod ka. Okay? To magnify His gift is to magnify His claim. The more radically one perceives and receives the love of God and the Savior, the more a life of love, discipleship, and service for the Lord is created. Okay? Tapos sabi dito, to live in harmony with the Lord's claim is not an attempt to save oneself by one's own work. So, dapat maging klaro tayo rito, mga kapatid. Ulitin ko, sabi niya, to live in harmony, o yung pamumuhay, sang-ayon sa gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin, yung kanyang claim sa atin na dapat ako ang maging Panginoon mo, sabi niya, is not an attempt
to save oneself by one's own works. It is rather to have one's life shaped by the deliverance Christ bring. To be unwilling to live. Ito na po, yung mga tumatanggi doon sa ayaw sumunod, Brother Johnson. Sabi niya, to be unwilling to live in accord with his claim is to reject him as Messiah and the kingdom he brings. Nabasin po ninyo, Christ cannot be king to those who are unwilling to be his subjects. Tama naman. So, dito pumapasok yung reconciliation. Papaano kang sinasabi mong nakipag-reconcile ka na, rebelde ka pa rin hanggang ngayon? Ayaw mo pa rin sumunod sa kanya hanggang ngayon. Papaano mong sinasabi na nakipag-reconcile ka na? Okay? This means that the assurance of Christ's love and salvation plays a key role in living for Christ and modeling His love. Far from assurance leading to immorality, it is the indispensable foundation for the new moral work. Okay. Sabi niya dito, the tension between justification by faith and judgment according to works remains unresolved by any of several proposed conceptions. First, justification has been seen as all-important and judgment according to works as a mere vestige of Jewish apocalyptic thought. This view disregards the frequency and stringency of the judgment text in the New Testament and their application to believers. Second, the judgment text, rather than being understood as a call to repentance and doing God's will, have been reduced to merely exposing what human could not do and the consequent need for the divine forgiveness. This misses the biblical teaching that those who have been forgiven are to do God's will and that only the foolish who are not grounded upon Jesus' word do not. Ayan. Third, some have distinguished between the initial justification by faith and the final justification by works. Ito na yung nangyayari doon sa iba, Brother Johnson. Ang gusto nyo mangyari, yung una, justification by faith, pero yung dulo, justification by works na. Okay? This view, sabi niya, forgets that God's mercy will still be needed in the judgment. Ayan. Fourth, it has been urged that since God's verdict of justification is already present, the final judgment of believers cannot deal with salvation or lostness, but only with ranks of blessedness in heaven. Ayan. A better view, which takes seriously all the scriptural data, might be termed the dynamic salvation historical view. It contains the two poles of the Bible teaching of the already of salvation begun. Okay? And the not yet of salvation completed. Meron po kasing salvation already saved. At actually, nandito rin po yan sa ating fundamental beliefs, mga kapatid. Okay? Sabi niya rito, it contains two poles of the Bible teaching of the already salvation begun and the not yet of salvation completed. Its essence is that there is only one justification, which is only by faith, and which accompanies the believer from faith's inception to the final judgment, when its reality is assisted by its fruit. In the judgment, ito na po yung kanina, binasa ni Brother Johnson, God looks for justification with its fruit. Not in the sense of faith plus work saves, but of justification
as the source of sanctified living. Failure to give due regard to judgment according to works discount the not yet aspect of salvation history. Mayroon po kasing hindi pa tapos eh. Not yet. Kasi ang sabi ng ating Panginoon, ang magtiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. So dito po pumapasok itong bagay na ito, yung not yet aspect of salvation history, with its unfolding significance of the cross until every foot is put down and Christ is Lord of all. Judgment according to works teaches that the cross puts believers under the reign of Christ as Lord as well as Savior. So ito yung dapat nating maintindihan, mga kapatid. It tests whether we are indeed His workmanship, walking in the good works He planned for us. Oh? Kasi nga, ang gusto ng Diyos sa atin talaga, ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin, gumawa talaga ng mabuti. Kaya nga yung Ephesians 2:10, tayo ay kanyang gawa. Alam niyo yung kanyang gawa doon? Recreation yun eh. Ibig sabihin, muli tayong nilalang ng Diyos. Nung tayo mga patay, wala na tayong kwenta. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, muli tayong binuhay eh. Okay? Dahil sa kanyang biyaya, sabi niya, tayo nang haligtas. Ano ang purpose? Upang tayo, yun ang gusto ng Diyos, yung gumawa tayo ng mabuti. Kaya nga, pagdating sa judgment, titingnan ng Diyos, mga kapatid, kung talagang yung sinasabi natin tayo ay nag-response, o kung tayo talaga yung justification ba na ibinigay ng Diyos ay talagang nangyari sa ating mga buhay. Pero, tandaan po natin, mga kapatid, na yung operation na ito, ang nangunguna dito yung Panginoon. Kaya lang, kung minsan, mas nangunguna nga, nandito para sa atin yung ating yung ating sinful nature. Kaya nga, from time to time, ito'y tinatanggap naman talaga ng Bible, mga kapatid. Kaya nga sabi ni Juan, naiintindihan ito ni Apostol Juan eh. Ano sabi niya doon sa unang Juan 2? Pansinin po ninyo. Unang Juan 2:1. Mumunti ko mga anak, ang mga bagay na ito isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Ito talaga ang gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Pero dahil yan nandito pa tayo sa ating mortal flesh, naiintindihan ito eh. Kahit ni Apostol Juan na kumbaga yung banal na espiritu nasa kanya. Ang sabi niya, at kung ang sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. Tandaan po natin, ang kasalanan, tatlong bagay yan. Una, yung ating mga pagkakamali, paglabag, kasalanan. Pangalawa, yung kalagayan ng ating puso. At pangatlo, yung pag-aalipin ng kasalanan sa atin. At lahat ng yan, mga kapatid, sinulusyonan ng ating Panginoon. Ibig sabihin, pinatawad yung ating mga gawang masama, yung ating mga kasalanan, yung ating puso ay binago kung talagang isinuko natin yung ating buhay sa Kanya. At pangatlo, pinalaya niya tayo sa pagiging alipin ng kasalanan at ngayon dapat alipin na tayo ng ating Panginoon. Kaya yung mga tunay na na-justify, ay talagang makikita mo na sila ay namumuhay sang-ayon sa kalooban ng kanilang Panginoon. Dahil kung ang Panginoon mo pa rin yung kasalanan hanggang ngayon, makikita po yan na ikaw ay namumuhay pa rin sa kasalanan. Pero dahil ang ating Panginoon ngayon ay ang ating Panginoon na, nakikita po na yung buhay ng mga taong ito ay nagiging masunurin sila sa kalooban ng kanilang Panginoon. Maraming salamat, Brother Johnson, sa mahabang panahon.